Oh my gosh, sobra akong nagulat. Isang napakabigat na kandidato kung siyempre mapag-uusapan na bagay ba, proper ba na isang dating pangulo or papalabas patapos na pangulo ay tatakbong senador. Medyo sobrang naninibago pa ako sa ideya. Pag-isipan, hindi ko masasabing kailangang namnamin. Hindi, honestly hindi ko masasabing katanggap-tanggap. Parang hindi ba, mas bagay sa mga patapos na leader na kapag gumanap na sila sa matataas, lalo na yung pinakamataas na posisyon ay bukod sa pagharap sa anumang accountability na kailangan nilang harapin, hindi ba dapat iwan nila yung mga posisyon sa pagsisilbi sa gobyerno, lalo na yung mas mabababang posisyon sa iba, mas bago, mas bata. Parang ganun naman yata dapat yung natural evolution, di ba, sa buhay, pati sa baka iba ang ideya ni Presidente. Sir Joe, talagang mula naman sa simula, di ba, nabi ng mga health experts natin na ang face shield ay kailangan partikular ng ating mga healthcare workers at partikular kapag nandoon sa enclosed, aircon at saka high viral load na mga settings. At syempre, isa sa pangunahing halimbawa nun ay ang mga ospital. Pero mula sa simula, hindi siya rekomendado sa mga open air, public spaces. And di ba in fact, napansin na tayo lang talaga ang bansa sa mundo na ginawang required yun for an extended period of time. Kaya huli man at magaling, mabuti na may nagkaroon ng ganyang desisyon na mula sa simula sinasabi na lahat tayong mga mamamayan ay obligadong magbayad ng buwis, lalo na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, ay dapat sumunod sa ganyang bata, magpakita din ng ganyang tamang halimbawa. So palagay ko valid issue yan na i-raise kahit sino sa amin nagtatrabaho sa gobyerno at yung may balak na tumakbo muli para sa trabaho ulit sa pagsilbi sa gobyerno sa susunod na taon, lalo na yung mga tumatakbo sa pinakamataas na posisyon. So tignan natin kung paano ito re-resolbahin, pero palagay ko valid issue po iyan. Ang hula ko lang ay baka isa or ilan hindi pa nakabubuo ng kompletong 12 sa bawat slate. So may practice din dito sa ating bansa na pwedeng mag-guest candidate sa ibang slate. I guess may iba't ibang dahilan kaming mga kakandidato para dyan. Some may be more valid than others. Siguro kasi mafa-finalize din naman ang lahat-lahat ng iyan kung alin talaga ang mga slate, kung sino-sino ang nasa mga slate by November 15. Ang yung deadline, yung pagsa-substitute nga, pero deadline din ng makita ng buong publiko, ng ating mga botante, sino ang nasa aling mga slate at haharap sa kanilang lahat pagdating sa mga. Well, gaya nga ng nabanggit ko kanina, may iba't ibang dahilan siguro yung mga naiimbita or tinatanggap, nagpepresenta na mag-guest candidate sa iba't ibang slates. And I do believe some reasons may be more valid than others. Pero kung nakakalito sa botante dahil kunyari may iboboto silang presidentiable, may iboboto silang vice presidentiable, may iboboto silang mga senatoriable, maaari ngang nasa iba't ibang partido o slates. And actually, importanteng tanong sa akin yan, Ms. Maricel, kasi gusto ko talaga na magsulong ng isang mature na political party system na binubuo ng mga totoong mga partido. Kaya pati yung partido ko, Akbayan, aking certificate of candidacy, yun din ang pangarap namin. Gusto namin mag-ambag sa ganyang totoong political party system. So siguro habang sinusulong natin yung pangarap na yan at lalo na kung maikakamit na natin iyan, mas magiging rare yung ganitong practices ng pag-guest candidate sa iba't ibang state. Hindi nakakailanganin, bagamat sa ngayon, gaya ng nabanggit ko, baka may valid reasons yung iba para doon. Hain ng ganyang klaseng akusasyon na sinuhulan ko, sinuhulan ng staff ko, sinuhulan ng office ko, si BJ. Ang totoong nangyari, sorry na lang sa Farmally, sorry na lang sa backers nila, may mga resibo kami ang nag-communicate sa aming opisina lahating dosenang beses na sa Facebook page ko na meron siyang nalalaman tungkol sa Farmally na gusto niyang sabihin. Nanggit doon na yung ngayon lumalabas na nag-apply daw siya sa medical assistance. Walang ganong pagbanggit, kalahating dosenang pag-communicate niya sa amin. Tapos hindi nga kaagad napansin ng opisina ko sa dami kasi ng mga messages sa Facebook page. Almost a week later, nag-communicate
nag-activate siya ulit, nag-email na siya sa official email address ng opisina. Inulit niya ulit, yung lamang sinabi niya sa mga Facebook posts, meron siyang gustong sabihin sa Pharmally. So pagkatapos lang na kinounter-check ng staff ko yung mga allegations niya over a period of a couple of weeks pa, saka lang binidyo yung kanyang testimony, tinake yung kanyang sworn affidavit. Dalawa nga yung affidavits na meron kami niya, nakita ko kaninang umaga sa press conference, at dun talaga malinaw na siya yung nag-offer ng sarili niya para magbigay ng impormasyon. And by the way, sorry ulit sa Pharmally at sa mga backers nila, pinatutuhanan iyon ni Ms. Mago. Yung sa pangalawang affidavit na in-execute ni BJ, sinabi niya doon, hindi talaga siya humingi at hindi siya binigyan ng anumang financial consideration para sa kanyang pagtestimonya sa aking opisina at sa Blue Ribbon Committee. Siya pa yung alok ng alok na mag-appear para personally, verbally sabihin yung kanyang nalalaman. At kalaunan, siya rin yung nagsabi na natatakot siya kasi may dalawang lalaking nakamoto na pumunta dun sa kanyang area. Talagang ito yung sinusuhulan yung isang kaibigan niya para ituro yung kanyang bahay. Dun siya humingi ulit ng tulong sa opisina ko para umalis, lumikas sa kanyang tinitirhan at lumikas sa isang ligtas na lugar. So siya lagi yung nag-o-offer ng impormasyon na alam niya. Siya din lagi ang humingi ng anumang assistant. May pag-asa na para sa masa ang ating kasama sa hirap at ginhawa. 139 Gabay, ito ang party list ng Pilipino. Dito ka na sa 139 Gabay. Uunahin ang kapakanan mo. Ito ang party list na kailangan mo. 139 ang numero, 139 Gabay. Ito ang party list ng pamilyang Pilipino. Bring Tatay home! Gabay Party List 139 sa Banota. Political advertisement paid for by Gabay Party List, 105 Lope K. Santos Street, Barangay Pedro, San Juan City, Metro Manila.